Eto na yung unang tanong namin, Attorney Oliver. From Jerome, Attorney, may speaker po kaming inimbitahan sa event. Pumayag siya months in advance. Dahil sa pangalan niya, marami kaming sponsors na pumasok. Isang linggo bago ang event, bigla siyang umatras ng walang malinaw na dahilan. Dahil doon, nag-cancel din ang ilang sponsors at nalugi kami. Maari po ba kaming maghabol kahit wala kaming formal contract? Ayan. Ito na yung sagot, Jerome, ni Attorney Noliver Barido. Attorney? Thank you. Ang tanong po kasi John Jerome is, ano po ba yung participation ni speaker doon po sa pagkuha ninyo ng mga sponsors? Privy po ba siya doon sa mga transactions na yon? Meron po ba siyang personal knowledge na yung kanyang speaking engagement ay dahil doon, nagkaroon po kayo ng maraming sponsors? And at the same time, ano po ba yung nature ng engagement ninyo with the speaker? Na-compel po ba siya na umattend doon sa event by some reason gaya ng compensation or consideration? Kasi kung inaccept po niya yung inyong invitation gratuitously or out of generosity at wala naman po siyang alam or kinalaman doon sa pagkuha ninyo ng mga sponsors, then it is unfair po no, na isisi sa kanya kung nag-back out or umalis yung mga sponsors. Kasi Miss Annie and Miss Jackie, sa Civil Code, para makaklaim po tayo ng damages gamit yung tinatawag na abuse of rights doctrine, kailangan pong may proof na in bad faith po yung taong inirereklamo natin. So dito sa case na to, may proof po ba na talagang mayroong role or participation itong si speaker doon sa pagkuha ng mga sponsors? At the same time, alam ba niya from the very start na yung presence niya doon sa event ay gagamitin sana noong mga organizer para ipang-bargain doon sa mga sponsors? And at the same time, mareremedyohan sana itong issue kung meron pong formal contract, no, specifying ano ba yung obligations, ano ba yung duties and corresponding liability nitong si speaker kung hindi niya matutupad yung pag-attend doon sa event. At dahil wala, may hirapan pong humabol itong mga organizer.